Paano mag-power chord sa gitara sa pinakamadaling paraan at hindi ka nahihirapan? Ito yung sekreto ng mga gitar guru na hindi sinasabi sa inyo. Kaya hindi ka natutong mag-power chord sa gitara hanggang ngayon. Kung gusto nyo malaman paano gawin ito, ay tapusin itong video na to hanggang sa huli. Ginawa ko tong video na to dahil sa may nag-comment sa akin paano daw gawin ang power chords. Para sa kanya at para din sa inyo na hindi marunong mag-power chords. Kalimutan yung pangalan na sa gilid. Basahin nyo na lang. Ituturo ko na sa inyo yung sekreto paano gawin ang power chords. Dalawang klase lang power chords, nasa itaas at nasa ibaba. Ang unang power chords ay, ang pangalan nito is F major or F minor. Diba tinuro ko na sa iyo sa last video na ang string ay mag-start sa counting sa baba? Diba 6 na string to, 6? Tapos yung counting natin mag-start dito, pinakababa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang unang pipindutin natin ay itong string number 6. Ito yung unang pipindutin, iipitin natin to. Kagaya sa last video, yung paano gumaling sa gitara sa isang araw lang, panoorin nyo yun kasi yun unang pinaka-basic natin. Tinukuro ko dun na itong mga, na to, parang nakasiparate, parang nakakahon, ay ang tawag nito ay fret. Itong una na to, itong dito, na parang nakakahon siya, may respective na count siya, ito yung number 1 fret. Dito, number 2 fret. Number 3 fret, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, hanggang dyan. Ito yung technique, pag umipit ka ng string guys, since ito yung bronze, di ba bronze to? Di ba nakahiwalay ito? Huwag kang umipit ng string na doon mo ilalagay yung kamay mo, hindi yan tutunog ng maayos. Kaya nga, mayroon na tong designated na parang nakasiparin na siya kasi dapat guys, pag nag-ipit ka ng string nasa gitna or nasa medyo gilid, okay lang dyan, medyo gilid nasa gitna. Basta wag lang dito sa bronze na to. Hindi mo yan ipitin kasi siya yung nakahiwalay sa bawat tunog eh. Ito sa may, kahit okay lang yung pinakamalapit nasa gitna, basta wag lang dito. So ang una natin ipitin guys, para magkaroon tayo ng unang power chords na tinatawag na F major or F minor is itong number 6. Iipitin natin to sa fret number 1. Yan o. Yan. Pangalawang string na ipitin natin ay ang string number 5. Dito naman natin ipitin sa fret number 3. So parang magiging ganyan siya. Yan yung power chords guys. Power chords of F major or F minor. Ito sample lang tong kamay ko nasa taas. Hindi to tamang hugis ha. Ba nakikita no ganyan kasi sample lang to para hindi kayo mahirapan para magkaroon tayo ng power chords ng F or F major or F minor is gaganunin mo itong finger na to, ilalagay mo to sa string number 6 sa fret number 1 ganyan, di ba nakaipit na tapos ang ibang gitarista guys, di ba sinabi ko kanina na ang next natin iipitin is string number 5 sa fret number 3, di ba? Ay ibang mga gitarista guys, dahil mataas yung kamay nila, mataas yung finger nila, ito yung ginagamit nila sa next string, sa string number 5 sa fret number 3. Ginaganyan nila. Power chords na yan guys, pwede din yan. Pero kung maliit yung kamay mo, kagaya sa akin, ang advice ko sa inyo, ito gamitin mo. Kahit pamataas yung kamay mo guys, ito gamitin mo para maganda tingnan sa nanonood. Kailangan din kasi guys, bilang isang musician, isang gitarista, maganda yung paglagay mo ng form mo sa gitara para yung nanonood, parang professional siya, hindi siya nahirapan. Kasi kung pangit yung, kahit gano'n ka nakagaling guys, kung yung paglagay mo sa chord sa gitara, hindi maganda tingnan, wala sa respective na position, yung manonood siya, parang i-stress din yung mukha nila na parang hirap na hirap siya. Pero magaling ka na, nahirap, parang hindi lang siya comfortable tingnan ka kasi hirap na hirap ka sa paglagay sa chords mo So ang advice ko sa inyo, kahit mataas yung finger niyo or hindi, ito na gamitin niyo sa power chords of F. So ganyan, di ba? So ang next natin, ang gagamitin is itong index finger. Ilagay natin to sa string number 5 sa fret number 3. Magiging ganyan na siya. So ito ganyan. Yan na yung unang power chords guys. Ito yung power chords ng F major or F minor. So tapos, itong string number 4, 3, 2, 1, since wala tong ipit, since ang ipitin natin string number 6 at 5 lang,
pwedeng nakasandal yung mga ano natin, mga kamay. Para itong apat na string na walang ipit, mamamute siya. Na para pag strum natin, hindi siya tutunog. Kasi yun yung purpose natin eh, hindi siya tutunog yung apat. Itong apat, hindi to dapat tutunog. Ito lang dalawa kasi naka-power chord siya eh. Kasi pag tutunog to, magiging sintonado na. So yun yung purpose natin na dapat nakamute to. So parang since itong kamay na to, since nandyan siya sa string number 6, parang isandal mo lang siya konti dito. Huwag mo lang ipitit, konting sandal lang. Mamimute na yung 4, 3, 2, 1. So pag strum mo, kahit sinama ko pa yung string 1, 2, 3, 4 guys, hindi siya tumunog kasi nga nakamute na siya dahil sinandal ko nga yung ano ko, itong hand ko sa apat na string na walang ipit. Yan yung unang power chords guys. Tinatawag yan is power chords of F or F major or power chords of F minor. Itong power chords na to, pwede to sa F major, pwede din sa F minor. Ngayon guys, pag inusog mo yan ng isa guys, isang dito, ituturo ko pala siya, may limutan ako guys. Ito palang mga fret na to guys na parang nakahalwa. Itong fret na to dito, pag pumunta yung kamay ng isang gitara dito, ang notes ng isang chords ay tumataas ng half. Ito, kunwari, dito siya. Pagpunta dito, ito kasi guys, itong mga fret na to, pataas to ng pataas eh. Fret 1, fret 2. Pag fret 2 guys, fret 2, tumaas konti yung chords ng gitara ng half. Pag umabot na naman dito, tataas na naman siya konti. Pag umabot na dito, tataas na naman siya ng tataas. Ito, tataas siya ng half chords, tataas siya ng 1 chords. So, habang yung kamay ng gitarista guys na papunta dito, tumataas din yung tunog ng gitara. So, alam nyo na kung anong purpose ng fret. Ang purpose nito ay para tumaas yung chord kasi depende kasi sa boses yan guys eh. Kaya tumataas yung chords din kasi hinahabol na yung boses ng singer. Diba? Power chords of F2 or power chords of F minor. Pag inusog ko siya papunta dito guys, isang fret lang, magiging ganyan siya. Ang tawag niya is magiging power chords of F sharp or power chords of F sharp minor. Pag inusog ko na naman siya isa pa, magiging power chords of G na siya or power chords of G minor. Pag inusog ko na naman siya isa, magiging power chords of G sharp major or G sharp minor. So, huwag kayong malito na yung mga ibang magaling magitarista na galing dito, pumunta dito kasi may tawag dyan eh. May tawag dyan na chords. Pataas lang na pataas. So, yun na yung unang power chords natin. Power chords of F or power chords of F minor. Tandaan nyo guys, pag inusog na isang gitarista yung chords papunta dito guys, isang note lang, nagbabago yung pangalan ng chords ha. Isa o dalawang fret na inusog ng gitarista yung chords niya papunta dito, nagbabago yung pangalan na. Pero same lang yung form niya, di ba? Grabe yung trick ng gitara guys. Same lang yung form niya sa kamay, pero yung pangalan ng chords nagbabago. Sa next video, i-explain ko yan bakit. Yung sa baba naman guys, is ang tawag nito is power chords of B flat. Ang una naman nating ipitin sa pangalawang power chords na sa baba ay ang string number 5. Ito, string number 5. At iipitin natin to doon sa fret number 1. Gamit ito. So, ito na. O, inipit ko na. So, saan ko inipit ito? Inipit ko siya sa string number 5 sa fret number 1. So, ganyan na. So, same thing pa rin guys. Ang gagamitin natin ay ito pa rin, index. Kasi ito yung recommended ko sa inyo eh. Pwede naman ito, pero mas maganda to. Doon natin to iipit sa string number 4 sa fret number 3. Ganyan, oh. So, parang binaba lang natin ganyan na guys, diba? Ang tinuro ko kanina, ganyan sa taas. Diba? Ganyan lang, parang gumanyan siya. Ibaba nyo lang yun guys, isa-isa, pa isa-isang string. Yun na yung pangalawang power chords. Ang tawag doon ay power chords of B flat. At yung dapat yung string 1, 2, and 3, nakamute din. Kasi nga, at saka yung string number 6, since wala tong ipit, dapat nakamute din. So, ang gagawin nyo ay ito at ito, parang isandal nyo lang konti sa string number 6 para hindi siya tutunog. So, ganyan na. Yan na yung pangalawang power chords, guys. At ang tawag nito ay power chords of B flat. Okay? Ngayon, pag inusog to ng isang gitarista papunta dito, isang fret lang, ang tawag nito ay magiging power chords of B major. Pag inusog na naman na isa pa,
ng isang gitarista, ang tawag nito ay power chords of C major. Di ba? So, hanggang dyan lang muna tayo. Hindi ko na ituturo sa inyo pag yung power chords na pausog-usog dito kasi malilito kayo eh. Parang sample lang yan na same form siya, same form sa kamay, pero pag inusog na isang gitarista yung power chords papunta dito pa isa-isa, nagbabago ang pangalan ng chords. Hindi na siya, iba na ha. Hindi porke nakita nyo, ganito yung form, paglipat na dito, ganoon pa rin ang pangalan ng chords. Hindi. Sana may natutunan kayo sa video na to at kung mayroon, paki-comment sa baba para malaman ko kung ano yung mga next comment nyo at para magawan ko rin ng mga bagong video kung ano pang gusto ng klase ng gitara na malaman nyo. Saka gusto kong ipaalam sa inyo na itong video na to ay para to sa mga tao talaga na walang zero yung kalaman nila sa gitara. Ngayon kung ikaw naman yung klaseng tao na nanonood dito na may basic ka sa gitar, basic or medyo intermediate or advanced ka sa gitar, mas madali mo tong matutunan kasi nga alam mo na yung basic eh. Kaya ko lang to in-step by step process para to sa mga tao talagang hindi marunong maggitara at gustong matutong maggitara kasi ang sa isip nila parang na-brainwash na society nila na ang hirap pala maggitara kasi naririnig nila yung kasabihan dati na mahilig ako maggitara pero yung gitara walang hilig sa akin. Pero hindi yan totoo. Next video gagawa ko kung bakit hindi yan totoo. So yun lang guys. Kung nagustuhan niyo ang video na to is paki-subscribe sa YouTube channel ko, paki-comment, paki-likes din at paki-share sa video na to. Hanggang sa uli, paalam.